ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Napanatili ng Bagyong Goryo ang lakas nito habang kumikilos pa Taiwan. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Maris. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng Bagyong Goryo sa layong 265 kilometers dyan sa may hilaga-hilagang silangan o north-northeast ng Basco, Batanes. At taglay pa rin ito ang napakalakas na hangin na aabot naman sa 145 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong hanggang 180 kilometers per hour. At base sa pinakahuling forecast track ng Pag-asa ay inaasahang papatuloy ang kilos nito na pahilagang kanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. At mamayang hapon o gabi, inaasahan na tatama ito sa kalupaan ng Taiwan at makalalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Mga kapuso, nakataas pa rin ang signal number 2 dyan sa Batanes at signal number 1 naman sa Babuyan Group of Islands. Yung mga nabanggit na lugar, patuloy na makakaranas ng masungit na lagay ng panahon at bugso ng hangin. Samantala, binabantayan pa rin ng isang tropical depression at yan naman nandito sa may West Philippine Sea. Huli itong namata ng Pag-asa sa layong 435 kilometers sa may kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Patuloy na palalakasin ng dalawang bagyo, yung hanging habagat o yung southwest wind flow. At ito ang magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dito sa may Ilocos Region, dyan sa may Central Luzon at sa may Southern Luzon. Yung nakikita nyo mga kulay pula na yan, orange, yan po yung mga malalakas na ulan. At dito sa Metro Manila, mataas pa rin ang tsansa ng ulan, 80% maghapon yan mga kapuso. At delikado rin pumalaot sa kanlurang baybayin ng Luzon, yung Ilocos Region, Zambales, Bataan, maging sa Batangas hanggang Palawan, kasama na ang hilaga at silangang baybayin ng Northern Luzon. At sa Visayas, may mga pag-ulan mga kapuso dito sa kanlurang bahagi. Ito yung Panay Island, pero sa malaking bahagi ng Visayas, mga mahihinang pag-ulan lamang. At kung umuulan dito sa Luzon, sa Mindanao naman, malaking bahagi ay maaliwalas ang panahon, maliban sa mga mahihinang ulan dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at rehiyon ng Caraga. Maris? Alright, Mang Tani, yung binanggit niyo pong tropical depression sa may West Philippine Sea, may chance rin po bang pumasok sa Philippine Area of Responsibility? At ano po ang magiging epekto nito sa habagat? Maris, kung titingnan natin yung wind forecast ng Metro Weather, ito yung tinatanong mong sirkulasyon ng tropical depression. Mukhang manggigilid lamang siya dito sa ating area of responsibility sa labas at maaaring hindi pumasok. Pero kahit hindi pumasok yan at yung bagyong Goryo ay nakalabas na ng PAR, makikita mo, tuloy-tuloy pa rin yung paghatak ng hanging habagat. So may mga pag-ulan pa rin pero yung dami ng ulan magko-concentrate ngayon dito sa may Northern Luzon, yung Ilocos Region at Cordillera. Dito sa may Metro Manila at Southern Luzon, may habagat pa rin pero hindi na kasing lakas ng mga nakarang araw. Kaya maging yung pag-ulan, Maris, ay mababawasan na rin. Actually, Mang Tani, yun din yung gusto ko sanang itanong kasi nung mga nakarang araw, di ba, talagang halos maya't maya yung napakalakas na buhos ng ulan. Ngayon ngang papaalis na itong si Goryo. At may papasok naman or itong tropical depression na ito, hindi na ganun kalakas yung mga mararanasan natin ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Tama ba? Yes, Maris. Tingnan natin yung rainfall forecast ng Metro Weather, no? So ito yung Luzon. Yung mga dilaw na yan, yun yung mga hanggang katamtamang ulan. At yung orange, yan yung medyo malalakas pa. Mapapansin mo, hindi na kasing dalas nung bugso ng ulan na malalakas dito sa Luzon, lalo na sa may Southern Luzon. So mababawasan na yan, Maris. At dito sa Northern Luzon, diyan ngayon mararamdaman yung mga malalakas na ulan sa ninong unti-unting paglapit ng tropical depression. Pero malaking pagkakaiba yung ulan natin ngayong weekend kaysa noong Huwebes at Biyernes, mas nabawasan at mas madalang na yung pagkakaroon ng malalakas na ulan pero meron pa ring hanging habagat. Naasahan na po ba natin, Mang Tani, yung pagsikat ng araw? Oh yes, Mariso, doon sa mga maglalaba, pwede po. Pero siyempre, meron pa rin mga pag-ulan. Kaya doon po sa mga may asawa dyan, lalong-lalo na yung mga mister, talagang panahon nyo na para maglaba, mga kapuso. Alright, maraming salamat, Mang Tani. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.